Para po sa devotion natin patungkol sa veracity of God. Pag sinabi po nating veracity, ibig sabihin ito yung pagiging totoo, truthful. Yung Diyos po natin ay totoo sa lahat ng kanyang sinasabi at lahat ng kanyang pinangako ay kanyang tutuparin. Kaya po mga kapatid, talagang pwede nating ibigay yung buong buo nating pagtitiwala at buong buo nating buhay sa Panginoon. Bakit po? Kasi pag sinabi ng Diyos, gagawin niya. At lahat ng sinabi ng Diyos, mapapanghawakan natin. He is completely dependable and reliable. Again, nilarawan po natin yung sinasabi po dito sa Numbers 23 verse 19. God is not human that He should lie. Yung Diyos po natin, hindi siya parang tayo mga tao na nagsisinungaling. Na yung mga tao kasi, nilarawan nga natin sa halimbawa yung mga nanliligaw, no? Maraming pamobola, maraming panunuyo, pang susuyo, tama ba? Panliligaw na sinasabi, yung mabubulaklak, magagandang sinasabi, pero sometimes hindi naman totoo. No? Maraming mga babae nagugoyo doon. Pero yung Diyos natin, He is not a human being that He should lie. Not a human being that He should change His mind. Hindi rin pa bago-bago yung isip ng Diyos. Kaya nung pinagdesisyonan ng Diyos na isugo niya ang ating Panginoong Jesucristo at lahat ng mga naligtas at na kay Kristo ngayon at pinagdesisyonan ng Diyos na ito, mamahalin ko ito, hindi po magbabago ang isip ng Diyos sa atin. Hindi po magbabago ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Wala tayong kayang gawin para paliitin o pakontiin ang pag-ibig ng Diyos sa atin. God will not change His love. God will not change His mind. God will not change His plan. Tayo po ay nasa kamay ng Diyos at pinakiingatan ng Diyos. At sisigurado din ng Diyos lahat ng kanyang mga pinangako, alang-alang sa kanyang anak, ang ating Panginoong Jesucristo. Lahat ng kanyang pinangako ay kanyang tutuparin. So does He speak then not act? Does He promise and not fulfill? Ang Diyos ba ay nagsasalita tapos hindi niya gagawin yung sinabi niya? At ang Diyos ba ay nangangako at hindi niya tutuparin yung kanyang pangako? So dito po sa devotion natin na ito, marami po tayong mga puntos na binigyan ng diin. God's word and character are congruent. Ibig sabihin yung character ng Diyos, katangian ng Diyos, tsaka yung salita ng Diyos ay magkatugma lagi. So sa ating mga tao, dapat gano'n, no? Yung totoo na sinasabi natin ay dapat nagmumula sa honest heart. Yung puso natin honest. Kasi kung yung puso natin honest, yung lalabas sa bibig natin, honesty, katotohanan. So God's word and character are congruent. God's truth leads to the real meaning of life. God's truthfulness is completely dependable. At ilan po sa mga applications na binigyan natin ng diin, speak the truth even when lying seems convenient. Magsabi po tayo ng katotohanan kahit na yung pagsisinungaling ay kumbinyente, no? Say what you mean and mean what you say. Ito po ay turo ng ating Panginoong Jesucristo. And number 3 po, stay truthful and honest even when others are not. Now, let me end with this verse. Ito po yung isang verse na hindi natin nasama sa devotion natin. Meron pa palang 3 verses dito. Ito, nasama na natin to. So, sabi dito sa Ephesians chapter 4 verse 25, therefore, each of you must put off falsehood and speak truthfully. Kaya't pagkatapos, itakwil ang kasinungalingan. Ang kasinungalingan po dapat pala itakwil. Ibig sabihin, alisin mo yan sa pagkatao mo. Now, alam niyo po, pag tayo ay nagsisinungaling, pahihirapan lang natin yung ating mga sarili. Kasi someday, mahirapan na yung ibang taong magtiwala sa atin at mahirapan na yung ibang tao na bigyan ng bigat yung ating mga sinasabi kasi tayo po ay nagsisinungaling. Now, ako po, napapansin ko na pag nagsisinungaling ako, especially sa misis ko, no, pag nagsisinungaling ako, pinahirapan ko lang yung sarili ko kasi next time na magsasabi ko sa kanya ng totoo, sasabihin niya, totoo ba yan? Dati nagsinungaling ka, hindi sinabi mo. Mas mahirap na. Parang pinahirapan yung sarili ko. So, maganda po mga kapatid, no? Na wag nating pahirapan yung sarili natin. Just say the truth, no? Just be honest. At minsan masakit, minsan it takes courage to be honest.
doon ako bumibilib sa mga taong honest eh. Kasi kailangan ng katapangan doon. Minsan kasi pag naduduwag tayo, nagsisinungaling na lang tayo kasi ayaw nating harapin yung responsibilidad natin. Ayaw nating harapin yung katotohanan. Kaya nagsisinungaling tayo. Pero again, it takes courage to be honest. You just say the truth. Tapos harapin mo yung mga consequences ng iyong responsibilidad. So, pangalawang verse natin, ito, nabanggit natin to kanina sa devotion, Proverbs 12:22. The Lord detests lying lips. Yung detest po rito, nasusuklam. Alam niyo po yun, nasusuklam. Hindi ito yung naiinis, nagagalit, or parang nababad trip. Hindi. Matindi to, detest. Sa Tagalog, nasusuklam. Nakakasulasok. Lalim ng Tagalog. Nasusuklam. Ibig sabihin, kinamumuhian ng Diyos yung sinungaling ng mga labi. Pero, sabi rito, He delights in people who are trustworthy. Natutuwa naman siya sa mga taong trustworthy, dependable. Pwede mong pagkatiwalaan. Colossians chapter 3 verse 9, do not lie to each other since you have taken off your old self with its practices. So yung pagsisinungaling mga kapatid, ito yung dati na nating pamumuhay. Hindi na po natin yan ibinabalik o ipinapamuhay pa ngayong alam natin na tayo'y na kay Kristo na. Do not lie to each other since you have taken off your old self with its practices. So I hope meron po kayong natutunan dito sa devotion natin na ito at mag-improve tayo sa ating Christian life, no? At mas lalong matuwa ang Diyos sa atin. So yun lamang po, pagpalain ka natin Panginoon. See you tomorrow 5 a.m. dito po sa ating daily devotions.